God bless you, to beloved Richard Little Maggie. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Taas ang kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat. Sa dakilang magkataong, alam mo sa amin sa araw na to, nga kami ay tinipon mo maya. Minsan pa ulit. Dito siyang bahay-sambahan, upang purihin ka namin salamatan, sambahin sa lahat ng kabutihan mo sa inyo. Thank you so much, Lord, that you bless all the part of the service, from joyful soul-in, the testimony that we hear from beloved brethren, Lord, and you're so great God, an awesome God that we serve. You bless the people, O God, materially, financially, spiritually, and physically, Lord. This moment, my God, I may see, O God, to please anointable servant to deliver beloved message to the brethren, to the first prayer of their beloved parents in the Lord. I bind Satan, cast out in the darkness right now, God. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God, Savior, and give the full honor and respect to the dearly beloved of all Almeida, our beloved, and the whole blessed Almeida family, and blessing the beloved Almeida, and remembering and cherishing the blessed preaching and teaching the beloved Honorable Pastor sa Almeida, and beloved Stan Pastor Lincoln Almeida, and also to the sa lahat ng mga kapatiran, mag-anakan mo sa araw na to, Lord, at also my beloved webcast viewer who are watching right now, sa lahat ng mga kapatiran, choir members came from the Repentant Station. Kaya pinagpala tayo sa araw na to, maminamahal, binuhos ng Diyos ang iyang matamis nga presensya. Palakpakan po natin yung Panginoon. Tama tala yung sabi ng Biblia nga it is good and pleasant for the brethren to dwell together in unity. Amen? Napakaayo, napakabuti sa lahat ng mga kapatiran, isuon nga magsama-sama na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang presensya is matutuwa. Kaya napaganda pagpurihin natin ang Diyos. Kaya ang gusto ng ating Panginoon talaga palagi siyang kantahan, purihin, pasalamatan siya. Because our God is inhabit our presence. The Lord that we serve is inhabited the presence people. Inhabit meaning, kung sa Bisaya, nagapuyo siya sa tiliwala sa mapagdaig siyang katawan. Amen? The Lord inhabit the presence of His people. Yan, nagpagitna siya. Kaya ang ating title sa araw na to, sa ating Bible study, mensahe is The Benefits of Praise. Ang benepisyo sa mga pagpupuri. Palakpakan po natin ang ating malapay. Maraming bagay po, makuha natin what is the benefits, benepisyo sa mga pagpupuri. That's why, sa Biblia kung mabasa nato si Salmista David, siya po ay nagpupuri sa Diyos 7 times a day. Naman yan, ha? 7 times a day, si Haring David nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Eh, nung bata pa lang siya, gabantay pa ng mga tupa, talaga nagpupuri na siya ng kanyang harp. Kaya nung si Haring Solomon na demon possessed, walang iba pinatawag kundi si David, nga bata. Ang ginawa, nagawala si Haring Solomon, maminamahal, nagpuri lamang si David, lumayas ang demonyo. Palakpakan po natin ang ating, hindi si Solomon, si Haring Saul, amen. Si Haring Saul na demon possessed. Ang ginawa, nagpuri lamang si David. Lumayas ang demonyo sa puso ni King Saul. Palakpakan po natin, Diyos. Sabi dito, praise offers benefits such as improving mental and emotional well-being by shifting focus, increasing joy, and boosting confidence. It can be also strengthen relationship and provide a sense of peace and purpose. For many, praising God is seen as a way to connect with their faith, gain perspective, and find deliverance from fear and despair. Palakpakan po natin ang Diyos.
Pag tayo daw yung nagpupuri, ito po yung nagbibigyan ng benepisyo. Katulad ng pag-improve ng ating mental and emotional well-being. Yung ating mental isipan ba, marami karon may problema, mental problem ng mga tao. Puro in despair, puro sila, may mga anxiety. Kaya benefits such as improving mental and emotional well-being by shifting focus. May improve ang ating mental at emotional will para maging maayos. Being by shifting focus. Anong shifting gawin natin yung focus? Magkaroon ng mag-increasing joy. Mag-increase ang atong kagalakan. Amen? And boosting our confidence. Maging mataas ang ating kumpiyansa sa ating sarili. At it can be strengthened relationship. Maging malakas ang ating relationship and provide a sense of peace and purpose. Magbigay siya ng sense of peace para maramdaman mo yung may kapayapaan ka at may makita mo yung magandang purpose ng Diyos sa buhay mo. For many, sa mamarami, praising God, it seems as a way to connect with their faith. Pag marami na doon nagpupuri, ito po'y makikita po natin nga ito po'y paparaan ng Diyos para mag-connect ang ating panampalataya. Gain perspectives. Makita po natin yung ating mga plano, perspectives sa ating buhay, and find deliverance from fear and despair. Makita po natin yung kaligtasan, kalayaan from galing sa takot at sa mga kabalaka. Palakpakan po natin ating malapang noon. Kaya pag may problema ka, natakot ka, na in despair ka, problematic ka, may problema ka sa iyong mental health, you are feeling anxiety, fear, takot. Kaya ang pinakasolusyon pala dyan, para mag-increase ang kagalakan mo, maging matatag ang imong taas yung confidence mo sa sarili, hindi ka ma-discourage, ay ang pagpupuri lang. Amen? Nalulungkot ka, problematic ka sa bahay mo, para bang hindi mo intindihan anong nangyari sa buhay mo. So, you go to the church, o sa inyong bahay, magpuri ka. Purihin Panginoon. Kung hindi mo kaya magpuri, basically, o magpatugtog ka ng mga tapes, o pakinggan mo yata yung mga live streaming, may mga joyful yan, may mga sulim sa YouTube. Yun, pakinggan mo yan. Sabayan mo, magpupuri ka, palakpak ka, sumigaw ka doon palagi. So, magdala. It brings confidence to yourself. Mabalik yung tapang mo, mag-increase yung joy mo, mga minamahal, at ang mental, emotional mo, maging mabuti. Mga naman, na-focus ang isipan mo. Kasi pag ng tao may sakit, may mental health, emotional, parang tinatakot ng demonyo. Tinatakot. May nag-message sa akin dito, taga-ibang bansa. Taga-Cagayan taga-Carmen lang. Yung mama niya sa Netherlands. Mayaman Sabi niya, Brad, magpatulong siya, mabisita siya ang anak sa Carmen kasi may mental health problem ang anak ko. Kasi nagdagsasabo, nagdadrugs. Tulala. Wala sa sarili. Parang grabing anxiety, discouragement. Kasi yan napapasok mo Sabi ko, simple lang yan, sister. Dalhin mo lang sa gawain dito, bautismo natin at magpupuri kaya ang mabalik, ang kagalakan, kasiyahan, confidence sa anak mo, maligtasan. Yan, ganun ba? Malami ng gastos namin, Brad. Dinala ko na sa Revelation Center. Danan, lahat, counseling, lahat mga doktor. Sabi ko, pag ang mga tao magkaroon ng mental health problem, emotional problem, wala pong doktor magagamot niyan. Kahit sino pa magaling psychiatrist, neuro, counseling, hindi mo madala po yan. Ang magpagaling yan, walang iba. Ang Diyos lamang sa magitan ng pagpupuri. Amen. Katulad kina, grabe natin pagpupuri. Kumanta ang mga single youth Pine Square, grabe ang presensya ng Diyos. Sino bang na-relief? Sino bang pinagpala? Sino ba nagkaroon kagalakan, kasiyahan? Tita mo, pinagpala tayo. Totoo ang pagpupuri to boost our confidence. Magkaroon tayo ng kagalingan sa nararamdaman natin na wala tayong problema.
At tulay balik ko itong testimony at tumlamistir doon. May mga ibang sa ibang station, dumalo dito, grabe moving Holy Spirit. Pag-uwi nyo sa isang station sa Ingoog, nagpatutuo siya, sabi niya, grabe. Nung dumalo ako sa Genduro City, hallelujah, grabe daw doon ang pagpupuri. Terrible ang presensya. Sabi niya, pagpunta ko sa sambahan, gulong-gulong isipan ko, napakabigat, dami ko iniisip. Ngunit nung pag-uwi ko sa bahay, para kong nabunutan ng tinik. Lahat na tinig sa puso niya, isipan niya lahat, nabunot daw lahat. Napalitan ng kagalakan, kasiyahan, bumalik ang iyang kumpiyansa sa sarili, tuwang-tuwa siya. Mga minal, kaya ang pagpupuri, napaka-importante sa Kristiyano. That's why we have so many benefits in presence to our loving God. Kaya huwag tayo maging tamad-tamad sa pagpupuri. Amen. Magsamba tayo, magpuri. Palakpak, lukso, singgaw, singgaw. Amen. Talagang ganun. Kailangan po natin yun. Amen ba? Kaya hindi po nakatingin ka lang sa mga nag-aawit dito. Lahat mag-cooperate, lahat magtaas ng kamay, lahat lumuhod, lahat magsisi, lahat umiyak, sumigaw, lahat para ma-invite mo ang Holy Spirit papasok sa puso mo. Then, magkaroon ng complete relief sa buhay mo. Then yung presence, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kung saan daw ang banal ng Espiritu ay may prong kalayaan. Right. Mo si Saul na demon possessed, demonyo yan ha. Inawitan lang ni David ng kanyang harp. Dahan-dahan lumayas ang demonyo. Nakatulog si Haring Saul. Naging payapa siya sa harapan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nung sabi ng Biblia, kaya hindi pakibasa, Psalms 100 verse 4. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, 100, talatang 4. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Amen. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Anong sabi dito? Una-una, sa Psalms chapter 100 verse 4, anong sabi dito? Napagandang bersikulo. Enter into His gates with thanksgiving. Amen. Pag umasok kayo sa gate ng sambahan, unahin mong pagpapasalamat. Amen ba? Enter into His gates with thanksgiving. Sunod, and into His court with praise. Sa loob, sa gitna, into His court with praise. Sa gitna ng sambahan, court ang tawag yan. In the midst of the court. And into His courts with praise. Pagpupuri. Sunod, and be thankful unto Him. Magpasalamatin tayo sa ating malapay noon and bless His name. Pupurihin natin ang ating pangalan, ang ating malapay noon. Kaya tandaan po natin, pagpasok natin sa gate ng simbahan, hindi po magsige tayo tsismisan. Amen? Amen? Hindi po mag-ikot-ikot tayo sa loob ng simbahan, maghanap tayo ng ating marites diha. Amen. Kundi paglaki, magpasok mo sa simbahan, sa gate pa lang, salamat Lord, nakarating ako sa gate ng sambahan. Amen. Pagdating mo sa gitna, yun, umpisahan mo na, purihin mo na ang ating mahal na Panginoon. Amen ba? And be thankful unto Him. Na tayo, papasalamatin tayo sa ating malapang Panginoon. Dahil marami tayong dapat pasalamatan. I'm blessed so much that you heard your testimonies. Grabe pinagpala tayo. Lahat na nag-testify ka na, puro taga-dip-in. Mga maestro, mga maestra, pinagpala sila ng Diyos. Nag-start sila sa simpleng maestro at maestra, na-promote sila,
Nakaeskwela sila sa kahagawing kahirapan. Sumunod sila, nakilala nilang Panginoon. Sa kabila ng kahirapan sa buhay, sila po inaho ng Diyos. Sila nakagraduate, sila mag-eskwela. Pinatrabaho sila ng ating Panginoon. Pinurmot sila ng ating Panginoon. Pinagpapala sila ng ating mahal na Panginoon. Natuto sila maglingkod. Tapat sila sa mga pagbibigay na sunod ng kalooban ng Diyos. Ngayon, gabing testimony, nagtatamasa sila ng grasya at biyaya, magpala galing sa kahirapan ng buhay. Mga pinakita ng Diyos na totoo ang kanyang pangako, pangunahin mong kaharian at katwiran ng Diyos. Ang lahat ng bagay idaragdag ng Diyos sa buhay mo. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Dahil pangako ng Diyos, I will never leave thee, nor forsake thee, or nor fail thee. I go before you, and I am always there. Samahan ta kayo. Saan kayo pa ron? I will go before you. I will go before you. Galing sa kahirapan hanggang paeskwela, pagtrabaho, ang Diyos kasama natin. Sabi pa nga ko, I will go before you. Sasamahan ko ikaw. At kung saan ka man paroon, I always there. Amen. Kung saan ka man, doon ako palagi. Tinitingnan kita, ginagabayan kita, inaproteksyonan kita. Kaya mga minamahal, kayong pinagpala ng Diyos. Ilagay nyo sa isipan nyo. From the start of our life, since we meet the Lord, walang-wala tayo. Yung natanggap natin pagpapala ngayon, okay, sabihin natin, sa ating pagsumikap yan. Okay. Kaya kung di tayo magsumikap, hindi we cannot reach the goal of success kung tayo magsumikap. Pero ang iyong pagsumikap, kung walang gabay ng Diyos at tulong, hindi po natin maabot ang tugatog ng tagumpay sa buhay natin. Because the real success I came from the Lord, and is the one who hold our future. Our true future is in the Lord, in the hands of God. Kaya isipin nyo palagi, naging ganito na ako ngayon sa aking buhay. Mga minahal, ito pa'y utang ko na loob sa ating Panginoon. You must be grateful to our loving God. Pasalamatin tayo. Ngayon, anong ang iganti natin sa Diyos from the blessing, from the blessing na tanggap hanggang ngayon? Ano yung iganti natin sa Diyos? What is the return of our life sa ating Panginoon? Siyempre, pinagpala ka na. Maging tapat ka. You must be faithful. Faithful in serving the Lord, faithful in giving your tithes and offering, and faithful to support the church. Maliban sa testimony mo, you give your pledges, you love offering. Lalo ngayon, nangangailangan tayo ng kailangan malaking halaga because napiprepare tayo ngayon ng ating anniversary church. Grabe. Kanina nga, nag-istorya kami ng beloved wife ko habang ongoing gawain. Sa Japan, binilang ko yung mga youth choir pa lang. Halos 100 lahat. Hindi pa kasama yung finance. Sabi niya, bibili na lang tayo ng Jollibee. Sabi ko, daming laki. Ba't Jollibee pa? Bilhin lang tayong pantat dyan. Ipakain. Nag-argue pa kami. Dahil, sabi ko, maraming ano doon. Diyan sa rapat, may nagluluto dyan. Palutuan natin sila ng liog. Isa ka liig, isa ka rice. Mura lang. Isipin mo Nakikinig kayo? Isipin mo yung responsibility and burden sa mga nanguna. Gumagawa kami ng paraan to adjust everything with regard on finances. Hindi basta-basta ito ang gastusan. Kasi mag-practice tuloy pang practice natin. Mag-practice kayo, after gawain, mag-break pa kayo. Siyempre, after practice, pagod na kayo. Uwi pa kayo sa inyong lugar. So, hindi namin kayo pakainin dito. Mamaya, may mamatay kayo lahat. Mga lipong mutanan o dito sa daan, ano mangyari? Lalo yung driver. Problema pa ngayon namin dahil yung bunggo natin, service from Bayugan, punong-puno. Itong driver natin, patakbo lang, wala na parang oil ang makina. Pagdating doon sa Gusa, sa may Pure Gold, sa Pure Gold pa, purong ginto. Hindi na umandar makina, biglang matay. Nag-gi-rescue doon. Pagtingin ng mekaniko, walang oil ang makina. Lumig-duming makina, nag-awas, kina-overheat.
Pag na-overheat ang sasakyan, mga minamahal, full damage. Kaya ipa-overhaul mo yan, magkano gastusin? Maliit lang yung 50,000. Imbis, we need much blessing. Lalabas pa. So, hindi nila madala yon sa bayugan. Hindi madala sa araw yon. Kaya yung taga-bayugan, Barobo, wala kayong masakyan. Iwan ko lang, anong sakyan nyo? Baka walis. Amen. Yung service naman ng Starex natin sa Oroquita, pagdating dito, sabi ng driver kapatiran, Beloved OP, yung salamin windshield sa likod, nawasak. Biglang naging munggo. Sabi, ano nangyari? Tingnan mo yung mga pagpapala. Kung sabihin, trials, hindi trials, yung revival. Kasi pag may revival, may pagpapala, gagawa ang kaaway ng paraan. Sasingit talaga. So, sige lang. Hindi rin makauwi yung taga-Oroquita kaya walang salamin sa likod. Ewan ko, anong sasakyan din nila? Lalakad lang sila. Amen. Bibili naman tayo ng salamin. Magkano naman yung salamin? Kaya, yung taga-Lugait, kapon, yung driver lumapit sa akin ng gabi. Kuya, yung multicab, nag-overheat din. Nag-overheat? Paano nagkarating? Panahinto kami, panalagay ng tubig. Sabi ko, pag uwi nyo, makaabot pa kayo sa Lugait. Matagal na daw yan. Condition mo yung makina, bakit pagdating yung practice na overheat? Baka na sumubrang kainitan sa mga choir, kaya na-overheat mo naman sa kinan. Tingnan mo, grabing kainitan, grabing puspusan. Sa sobrang kapuspusan, sobrang kainitan, uminit yung makina, nawasak yung mga salamin, grabing kainitan. Terribling revival na overheat. Sumobrang init ng chapel. Amen. Amen. So, manalangin naman tayo ngayon. Ipa-overhaul natin yung punggo. Palitan salamin yung Starex. Yung multicab, ipa-overhaul naman. Nako. Hindi matapos-tapos yung gastusan. Hindi matapos-tapos ang gastusan ng church, mga minamahal. Baka sabihin, katulad sa Surigao kami, may kapatiran, nagkipag-away sa amin, yung kapatid niya. Kaya sabi niya, Kuya, hingi ng budget. Hindi amin bigyan namin kasi walang pera. Sabi sa akin, kami bigay lang ng kapatid ko ng 11,000 sa inyo. Sana yung 11,000. Nagalit ako, hindi naman nagalit. Sabi sa mga worker, tawagin yung mga worker nagbibilang ng pera. Totoo ba nga may natanggap silang nabilang 11,000? Tinawag namin. Kuya, wala mang 11,000 kami nabilang. Kay kumpanya sila, kasusyo sa isda nga negosyo. Hindi niya alam, yung bayaw niya pala, ang binigay lang doon sa opening cloth, listahan, 1,100 ang kanyang hinulog na listahan. Dinoko niya pala yung makasamahan niya dahil yung pera na 10,000 ginastos siya dahil binayad niya sa isda niya kaya nabulok yung isda nila kaya hindi nagbigay ng test ng piring. Nasisi pa yung mga manggagawa kapwa ko. Sabi ko, mangluloko kayo, papatayin ka ng Diyos. Kuya, wala naman kami. Tinignan namin, papel lang hinulog na 1,100. Parang 11,000, ginano niya, pero ang hinulog niya lang 1,100. Sabi ko, malaman natin. Pagsunod araw, nalaman. Nagpastigan sa pason lahat. Kaya nagkagulo sila. So, nagpasting 3 days, saka nagsabi, Lamidopi, patawarin niyo ako. Nangloko ako. Ginastos ko yung 10,000. Sabi ko, tamo, sisihin niyo pa kami. Gawin niyo pa kami mga sinungaling. Kayo palang nagsinungaling. Ano nangyari? Sunod na araw, isang banjira na isda, nabulok, walang bumili, tinapon sa dagat. Pag nakawan mo ang Diyos, dako. Linoko pa ang church. Ang inulog lang papel, 1,100. Alanganin pa yung kapagabutang ng kama, parang sabihin 11,000. Kaya miniwala yung kapatid niya, 11,000. Sinaway pa kami. Saan yung binigay ng kapatid ko ng 11,000, Kuya? Ano ginawa ng mga worker? Uy, kami pang sinisi. Doon nalalaman.
pinagpapalo sila. Hindi mo pwede sabihin nga, nangluloko ang mga manggagawa. Kaya kami dito, for within ilang taon na ng aming paglilingkod sa Diyos. Yung abang lingkod yun, nakikita yung buhok ko, usahay puputi, usahay mo itom. Kahabagan ng Diyos. Even single centavo dito, naka-record po yan. Sabi ko, kung nagnakaw lang ako sa church, papatayin ako ng Diyos, hindi na lang ako naging manggagawa. Sumakay na lang sana ako sa barko. Ngayon, kapitan ako sa barko. Magkano kikitain ko sa Diyos sa kapitan? Bagamat malaking alon, okay lang. Higita naman ko tag 300,000 aman. Kaya dito, walang alon, marami namang problema. Sisihin pa tayo, gawin pa tayo sinungaling, marami pang pasaway dito, hirap na hirap. Grabing gastusan, grabe hindi maintindihan ng gastusan. Kaya yung pumapasok dito sa inyo, libawa, papasok ng 1 million, ang gagastusin namin 700,000, walang matira. Kaya para pagpapalain kayo ng Diyos, mga minamahal, magkaroon kayo ng tamang pusong binago at genuine na puso sa paglingkod ng Diyos. To show your sincerity to our loving God with a genuine heart, nga pusong renewed by God, na wala kang alinlangan, hindi ka nag-iisip, hindi ka naghanap ng iyong binibigay. Isipin mo, nagbigay ka na ng malaki, sabihin mo, maliit pa, wala pa akong binigay. Pastor Wise, kahit malaki nang binigay sa inyo, wala pa akong binigay. Para ano? Lalo ka papunuan, lalo ka papalain ng Diyos. Kaya hindi ka nagmayabang, hindi mo binibilangan ng Diyos. Kung sabihin, malaki nang binigay ko dyan, pag sinabi malaki nang binigay ko, bayad na sa Diyos yan. Wala nang ibibigay Diyos sa iyo. Hey, bakit? Pinagmamalaki mo. Sabi ng English, we cannot outgive God. Kung sa Bisaya, hindi natin malabuan ang Diyos kumuhatan. Kaya ang Diyos pinaglingkuran natin kung paano iso tayo sa giving, sobra sa insakto. Ang Diyos na pinaglingkuran natin, He is the author of more than enough God. Siya ang author ng sobra sa insakto ng Diyos. Because our God that we serve is a more than enough God. Sobra at higit pa ng Diyos na magbibigay ng blessing sa ating lahat. Dahil linikha niyang langit o lupa, lahat na bagay na makikita natin, lahat na maabot natin paligid, linikha ng Diyos po yan. Binigay niya lahat sa atin, sobra at higit pa sa pangailangan ng tao ang ibinigay ng Diyos. That's why we cannot outgive God of His riches in glory in heaven. Sa ating simpleng bagay na pinagpala tayo, pinagkatiwala ng Diyos, dapat magkaroon ka mo ng malaking pasanin, great burden sa church, great heart in giving to the Lord, para magkaroon kayo ng pasanin. Burden ba? Burden. Kaya nagpasalamat ako sa ibang kapatid testify kanina, nakakataba ng puso. Sabi ni Pablo, our heart enlarged because of your testimony that we hear. Nga nakita nila dito ang buhay ng manggagawa, hindi basta-basta ang sakripisyo. Salamat. Kaya nagkaroon ka mo ng pusong, malaking puso sa Diyos. Kaya nakita niyong grabing kahirapan, sakripisyo, manggagawa. Kaya yung puso niyong mataba sa Diyos, na genuine, yun ang nagtutulak sa inyo nga, tutulong ka mo sa church. Magbigay kayo na magbigay, tulungan ta para magaan ang problema ng iglesia, magaan ang daladala ng mga manggagawa, tulungan na hindi basta-basta mag-prepare ng gawain, ng malaking gawain, batch expenses, batch grabing gastusan, mga minamahal. Pero kung ikaw ay pinagpala ka ng Diyos, kayang-kaya mo yan, simple lang ibibigay mo. Kami natutuwa sa ibang kapatiran dito, nagdadala ng mga pledges. Kuya, pasensya ka na. Pero yung laman, 50,000. Bilabidopi, pasensya ka na sa akin, please. Nag-80,000. Tumutulang luwa ako pagtalikod nila. Lord, salamat. You meet the needs of the church. Pero kulang pa. Yung kada kapatiran sa inyo, ang pinagpapala ng Diyos, magbigay ka lang ng 10,000, 10,000, napulo kapatiran ng 10,000, 1 million na yan. Apila na. Magkano na yan? 100,000. Pulo pa lang yan. Eh, marami tayo. Ilan tayo dito? Kung magbigay lang ka mo tag 10,000, tag 20,000 sa lahat ng kapatiran, ibutanta, 500 tayo lahat dito. Maging magaan ang problema ng church.
Amen ba? Amen ba? Tuloy-tuloy yung ating pagpupuri. Anong benepisyo ng pagpupuri? Ito, increases joy and peace. Ang pagbibigay kasama po yan sa pagpupuri. That's why during our services, hindi mawala yung pagbibigay. Yung pagbibigay kasama po yan sa pagpupuri sa Diyos. Pinapapurihan natin ang Diyos sa ating mga ibinibigay. Amen? We praise the Lord of our provision na binibigay natin. Increases joy and peace. Praising God can bring a sense of peace and fullness of joy. Pag grabe ka magpuri sa Diyos, sumamba ka sa ating Panginoon. Sabi dito, ang pagpupuri sa Diyos magdadala ng kapayapaan at kasiyahan sa puso. Amen ba? Next, posters of positive outlook. Praise God, praise can change a person mindset and shift their focus from problems to positivity, hope. Ano ibig sabihin? Pag magpuri ka sa Diyos, magbabago ang mindset ng tao. At maiiba ang focus na galing makalimutan niyang problema niya. At maging positive siya sa lahat ng iniisip niya at magkaroon siya ng tunay na pag-asa. Yun ang benepisyo na makuha mo sa pagpupuri. Kaya pag tamad ka magpuri, mamatay ka sa problema. Mamatay ka sa negatibong pag-iisip. Yung mindset mo hindi magbabago. Wala. Ganun ka pa rin. Wala. Sabi kanina dito nang nag-testify si brother yung seaman. Sabi niya, nung baguhan pa siya, nagpasting na daw siya. Nag-ayuno siya, nalangin siya. Pinagpala sa Diyos sa kasakit sa barko. Po sabi niya, nakasakit siya, bumalik siya, nakipag-isabi nag-question siya. Lord, nagpasting na ako. Nanalangin ako, pinagpala mo ako. Bakit biglang nawala yung desire at plano ko sa future ko? Bakit nagkasakit ako, napauwi ako? Sabi niya, so hindi may iwasan. Magaganon minsan ang isipan, mindset ng tao. Kaya kala niya, hindi tinugon ng Diyos ang kanyang plano. Kasi tayong Kristiyano, may plano tayo. Ating plano yan. Kung hindi man yung plano ng Diyos para sa atin. Sabi ng Biblia, my thoughts are not your thoughts. Ang aking pag-iisip, hindi yung pag-iisip, sabi ng Panginoon. Or either my ways are your ways. Ang aking kapamaraanan sa inyo, hindi yung kapamaraanan. Yung ating iniisip, gusto natin ganito lang. Ay iba yung pag-iisip Diyos para sa atin. Our thoughts are not the thoughts of God. Our ways are not the ways of God. Kaya dapat, hindi ka pwede mag-question. Ang sabihin mo, Lord, bahala ka na sa aking buhay. I know from the start of my life, nanalangin ako sa iyo, alam po, tumutugong ka sa dalangin. Hindi man pwede ang maplano mo maging tuloy-tuloy. Kaya magkaroon talaga ng shifting sa buhay mo ang Diyos. Just to change your mindset. So may darating at trials, problema, para sabihin, para to test your faith. To test your faith. Kung ikaw pa magpatuloy sa plano mo ng pisahan, o hindi, ma-discourage ka ba? Kaya ang gawin mo na lang, magpasting ka, magpuri ka, manlangin ka. Kaya kung nagpuri ka, sabi ng Diyos, praise can change a person's mindset and shift their focus from problems to positivity, hope. Maging positivity ang imong pag-asa, Diyos. Nagpatuloy siya. Nag-change ng Diyos ang isipan niya, ang mindset niya. Kaya nang tuloy-tuloy na ang kanyang sakay sa barko, na-promote pa siya, nakatapos siyang kontrata. Kaya Brother Anthony, para lalo ka pagpapalain, lalo ka magtapat, magbigay. Tapat ka sa pagtansipiri mo, magbigay ka pa ng pledges mo sa anniversary para lalo ka papalain. Di wala ka namang gastusan, wala ka pang asawa, kaya wag ka muna mag-asawa. Kaya kung mag-asawa ka na, mahati ng gastusan mo. Kaya suluhin mong gastusan, sarili mo, pamilya mo, at sa church, lalo ka pagpapalain ng Panginoon. Then what is money? What is money? Diba? Anong gawin mo sa pira, pag-asa mo, bigla ka magkasakit, bigla ka biglang problema, kaya madadown ka. Pero ang Diyos, mabait. Hindi, yung plano mo, hindi plano ng Diyos. Kaya sabi niya, ang plano ng Diyos, napakaganda para sa kanyang mga anak.
Walang plano ang Diyos na masama sa kanyang anak. Lahat na plano natin, maganda. Mapaganda para sa Diyos. Basa, Jeremiah chapter 29 verse 11. Ito yung plano ng Diyos sa atin. Nakikinig ba kayo? Amen. Praise the Lord. Aklat po ng Jeremias, Kapitulo 29:11. 29, talatang 11. Ang sabi po dito, mga minamahal, 29:11 ng Jeremias. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Amen. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan. Amen. At hindi tungkol sa kasamaan. Amen. Upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyo huling wakas. Palakpakan natin, Diyos. Tingnan mo yung plano na doon sa atin, napakaganda. For I know the thoughts that I have think toward you. Alam na ng Diyos ang ating pag-iisip na para sa atin. Amen. Sabi ng Panginoon, anong isip ng Diyos para maging payapa tayo? Hindi po maging masama. Walang plano ang Diyos maging masama tayo. Amen. Ang kanyang plano isip, kapayapaan para sa atin. And I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace, not of evil. Sa atin kasi, minsan advance ang isip natin. Gusto natin ganito kagad eh. Pero ang Panginoon, kalatin, masama na nangyari sa atin. Tandaan, walang iniisip ang Diyos niya maging masama para sa atin. Saith the Lord, thoughts of peace and not of evil. Right. To give you, bibigyan tayo. To give you an expected end. Bibigyan tayo ng tunay ng pag-asa sa huli ng ating buhay. In the end of the day of our life, ang plano ng Diyos, maganda plano para sa atin. Diba? Nagpatuloy-tuloy yung trabaho natin sa barko, tuloy-tuloy yung trabaho natin sa DepEd, tuloy-tuloy yung mga trabaho sa opisina, tuloy-tuloy yung mga pagsubok, mga pagpapala sa negosyo. Sa negosyo natin, minsan may mga pagsubok dumarating. Dahil subukan tayo Diyos para tayo magka-pride. Dahil kung palagi ng pagganda ang imong negosyo, trabaho, okay, kaming Panginoon. So, darating din ang panahon, subukan ka ng Panginoon, medyo ipitin mo na yung negosyo nyo, pahinain mo na yung negosyo mo, para tingnan ng Diyos kung tumitingin ka lang ba sa pera, tumitingin ka ba sa magandang transaksyon palagi. Kailangan marunong ka rin tumingin sa mga pagsubok sa buhay mo, nung paano mo matakasan, anong gawin mo in times of trials, in times of crisis, difficulties, anong gawin mo? So, ipakita mo ngayon yung katapatan mo, nga sambahin mo palagi, purihin mo ang Diyos, patuloy ka magpakabanal, patuloy ka pa magbibigay, patuloy mo pa rin gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya ang pag-iisip ng Diyos sa atin, hindi masama, puro mabuti. Sa dulo ng buhay natin, ibigay niyang magandang plano pagpapala sa buhay natin. I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Tagaluga. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagaplano sa ating buhay. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. In the end, pag-asa ang ibibigay ng Diyos. Walang failure. Walang failure. So, umpisa lang yan. Parang may hardship, may difficulties, may mga trials. Pero pag-iisip ng Diyos sa'yo, hindi masama, payapa, kabutihan. Para ano? Bigyan niya tayo ng pag-asa. Pag-asa sa inyong huling wakas. In the end of the day, pag-asa ang ibigay ng Diyos sa atin.
Hanguin tayo sa problema, sa kahirapan, at tuloy-tuloy ang pagpapala. Dahil pangako ng Diyos yan, bibigyan tayo ng pag-asa sa inyong huling wakas sa buhay. Amen. Until the end of our life. Hanggang pagbalik ng Diyos. Pag-asa. Hope ang ibibigay, not evil. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay. Amen ba? Amen? Anong sabi dito? Psalms chapter 16 verse 11. Magibasa. Dito po sa aklat ng mga awit, 16, talatang 11. Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Palakpakan natin Diyos. And I sweep to you the fullness of joy. Thou wilt show me the path of life. Sabi ng Panginoon kay David, ipakita ko sa iyo ang daan ng buhay. At sa iyong presensya ay puno-puno ng kasiyahan. In thy presence is fullness of joy. And thy right hand, there are pleasure forevermore. Sa kamay ng Diyos na kanan, puro pleasure, kasiyahan, kagalakan, walang kalungkutan, walang problema. Amen? At thy right hand, there are pleasures forever. Walang katapusan. Ng grasya, biyaya, pagpapala, palakpakan natin ang Diyos. Amen? Kahit may mga pagsubok, kahit may mga trials, mayroon pa rin palakasin ng Diyos ang ating relasyon sa Kanya. Pakibasa. Acts chapter 16 verse 25 up to 26. Dito po sa aklat na Magawa, Kapitulo 16, talatang 25 at 26. Datapwat ng maghahating gabi na, si Pablo at si Silas ay nagsisipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinakiinggan ng mga bilanggo. Sa 26, at kagisay-gisay nagkaroon ng isang malakas na lindol, ano pat nagsiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan, at pagdagay nakabuksan ang lahat ng mga pinto at nakakalas ang mga gapos ng bawat isa. Palakpakan natin Diyos. Si Apostle Paul and Silas na nangaral Ebanghelyo, hinuli sila ng mga sundalo. Binilanggo sila, binilanggo. Pag sa bilangguan, dinagay pag talian pa yung kamay at paan ng tanikala. Kinadina pa. Imagine, hindi basta-basta yung pagsubok ng mga apostoles. Kinadina sila. Ngunit, nung hating gabi, at the midnight time, nakikinig ba kayo? And at midnight, Paul and Silas prayed. Tungang gabi madaling araw, nanalangin, nagpuri, nanalangin si Pablo at Silas at umawit sa Diyos. Sing praises unto God. Nagpuri sila sa Panginoon. And the prisoner heard them. Ang mga preso narinig sila. 26. Anong kadugtong? And suddenly, bigla, there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened, and everyone bonds were loosed. Palakpakan natin Diyos. Sa patuloy na lalangin si Paul and Silas sa loob ng bilangguan, umawit sila ng awit sa ating malapit. Umawit sila. Bigla-bigla lamang may nagkaroon ng lindol na tahiog ang prisuhan, so that the foundation of the will shaken. Ang foundation, mga haligi ng bilanggo ay halos nanginginig. Amen. And immediately, the doors were, ang lahat na pintuan ng prisuhan, nabuksan lahat. At lahat silang binilanggo, nakagapos.
sila tanan napalaya. Pinalaya ng Diyos. Kahit may pagsubok, may trials, may gapos ng kaaway sa buhay natin, may difficulties, may hardship, may trials in life. Ngunit, pinintulutan ng Diyos yan para in the midst of the trials and affliction and hardship of life, anong ating gagawin? Amen. Amen. Ano ating gagawin? Ang Biblia nagsabi, sa gitna ng madaling araw, in the midnight time, anong ginawa ni Paul and Silas? Sila po'y nanalangin at sila po'y nagpuri sa ating mahal na Panginoon at pinakinggan ng Diyos ay ilang pagpupuri, ilang panalangin, nagpadalang Diyos ng lindol, nauga ang patukuranan sa foundation ng prisuhan, at diyan ang mga pinto binuksan ng Diyos at lahat silang nakagapos, sila po'y nakalaya sa prisuhan. So pag may mga problema tayo ngayon na hinaharap, may mga trials tayo ngayon na hinaharap, simple lang palang solusyon. Hindi saan ka pupunta, sa albularyo, sa mga psychic power, sa saan ka pupunta? Wala kang pupuntahan. Mahilig ka matulog hanggang magdamag, panood ka lang ng cellphone, TV mo. Dapat ugaliin mo, sabi ni Paul and Silas, madaling araw, kalahating araw, gabi, midnight, imbis matulog sila, ang ginawa, lumuhod, nanalangin, nagpuri, umawit sa Diyos. Kaya napakasarap purihin, kausapin ng Diyos yung tahimik ng paligid. Subukan niyang lumuhod, manalangin, midnight, alas 12 ng madaling araw, walang disturbo. Magsumamo ka, parang kausapin mo ang Diyos para sa harapan mo lang. Purihin mo ang Diyos, madali ka mapakinggan ng Diyos. Kaya ang mga gapos ng problema sa buhay natin, kahirapan, karamdaman, ang klaseng problema din sa ating buhay. Pag matuto ka, lumuhod, manalangin, madaling araw, pinupuri mo ang ating Panginoon. Ang Diyos matutuwa, pakinggan ka ng Diyos. Hallelujah. Bababa ang kapangyarihan ng Diyos. Pakinggan ka ng Panginoon. Ang lahat ng gapos, problema, karamdaman, sibratihan sa buhay natin, alisin ng Diyos ang mga tanikala. Buksan ng Diyos. Palayain tayo ng Diyos sa mga problema, sa mga karamdaman, sa kahirapan. That is the benefits of praises to God. Benepisyo, pagpapala natin matanggap sa Diyos. In the midst of trials, in the midst of difficulties, in the midst of hardship in life, yun ang gawin natin, maminamahal. Lumuhod, manalangin, purihin mo ang Diyos. Sinong marunong magpuri? Taas yung kamay. Sino marunong umawit sa Diyos? So yun ang gawin natin. Sino marunong manalangin, lumuhod? Lahat tayo, tinuruan na tayo ng ating mahal na Panginoon. Sa oras ng kagipitan, sa oras ng problema, gawin natin, madaling araw, lumuhod ka, purihin mo ang Diyos. In the wait-time, anong wait-time? Tahimik na oras. Dahil pakinggan ka ng Diyos. Bababang Diyos nagikinig. He inhabit the presbytery. Nagpagitna siya sa pagpupuri ng anak niya. Kaya bumaba, naglinog, naglindol, wasak ang lahat na poste. Pinalabas sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin, Diyos paminamahal. Hallelujah. The Lord will provide deliverance. Siya mag-provide ng deliverance. Siya mag-encourage sa ating, mag-straighten ng ating relationship sa ating Panginoon. Maka-encourage pa tayo ng ibang mga tao. We invite God's presence, itong linog, lindol, that is the presence of God. Sa pagpupuri, pagluhod natin, we invite the presence. Ganina, grabe ang presensya ng Diyos. Grabe, parang naglindol sa ating kalagitnaan. Grabe ang presensya. We invite the presence of God by means of praises. Kanta sa mga choir. And He provides deliverance. Iligtas tayo ng Diyos. Amen?
at makita mong himala kung paano kaliligtas ng Diyos sa mga pagpupuri, panalangin. So, i-increase ang iyong pananampalataya. Lalaking pananampalataya, hindi tayo panapabayaan ng Diyos. Buhay ang Diyos natin, tumutugon sa dalangin. Kaya mong testimony ni Sister Sheena J. Itong 2018, nag-anniversary tayo dito, umuwi sila. Kami, minsan, isa lang kami nakadaan doon. So, yung sinabi ang daanan, yung dito sa may bandang, sabi lang yung lugar na magandang lugar, pero grabe katarik. Muntik na kami nahulog doon, hindi nakaakyat yung Grandia. Hindi na kami umulit. Maliit na daan, puro Muslim area ang daanan mo. Doon sila na-disgrasya. Pero grabe man, narinig yung patotoo. Abang nagpatotoo, umiilak, tumutol ang luha ko. Totoo nangyari yun. Totoo. Kulang pa ngayon eh. Before nangyari yun, mayroong kapatiran na naginip siya. He saw in the dream yung mangyari sa buhay nila. Before pa nangyari yung aksidente, na naginip na siya. Na yung sakyanan lang gumaganong-ganon. Pero nakita niya sa panaginip, actual nga panaginip, actual nga nangyari, actual footage, viewing nakita sa panaginip. Nang mahapit sa mahulog sa bangin, may malaking anghel, nagdipa. Hinarangan ang van, kaya nag-bounce doon ang van, anghel ang humarang, bumalik sa kabila, bundok. May anghel naman doon malaki, nag-bounce ang anghel, bumalik sila dito. Sa tulay, mahulog sila. May anghel na kandipa, laking pakpak, panahinto yung van. Nakaganon, pinuteksyonan sila. Before pa mangyari yung vaccine will happen, pinakita na sa isang kapatiran ang mangyari. Buhay ang Diyos natin. Kaya huwag tayo magsawa, magsamba. Huwag tayo magsawa, magpuri, manalangin, umawit. Huwag katamad sa mga panalangin. Because there's so many benefits in presence to our loving God. It provides deliverance. Ligtas tayo ng ating mahal na Panginoon. Makita tayo himala, lalo lumakas silang panampalataya. Totoo ang Diyos. Releases the Spirit. I-release niya yung spirito ng kahirapan, burden, sin and burden because of presence to our loving God. Praise can feel like a way to release the weight of sin and other burdens. Ang pagpupuri, kaya niya i-release ang kabigat ng kasalanan at ang espiritu ng kasalanan. Mapalaya. It provides complete deliverance. Awitan natin ang Diyos. Hallelujah. Singgit, hallelujah. Kaya huwag kang mahiya, magpuri, huwag kang musinggit. Singgit ka palagi. Purihin mo palagi ang Diyos. Ipatugbaw ang mga boses. Because there are some benefits in presence to our loving God. Jesus. Kaya swerte ka, tinawag ka maging choir. Adult single finance upang magbigay ka puri sa ating malapay Lord. Magbigay ka ng pagpupuri sa Diyos. Lahat tayong kapatiran, magbigay ng pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah.
worthy to be praised. To worship you. Panginoon, nabuhay kami upang sambahin ka at purihin. Binuhay mo kami, Lord, upang kami magsamba at magpuri sa iyo. Maraming salamat. Tinuruan mo kami magpuri sa iyo. Oh Lord, we live to worship you and praise you, my God. Ang aming buhay, hiram namin sa iyo. Kaya binuhay mo kami upang kami magpuri at sumamba sa iyo. Kaya maraming salamat. Jesus. Wala kami may ganti sa iyo, Lord. Kulang pang buhay namin bigay sa iyo. Sobra-sobra ng biyaya, pagpapala mo. Kilob sa aming buhay. Maliit pang aming nagawa para sa iyo. Sa iyo, malaki ng bagay ginawa mo sa buhay namin. Di paano ka namin mabayaran, Lord? Kaya ilagay sa isipin natin, napakalaking bagay ng binigay ng Diyos sa atin. Ngayon, ano naman ang ating maibigay sa Diyos?
What can we give to the Lord? Of course, first of all, our life, sincerity, and obedience in serving the Lord. Then, our faithfulness of what we have earned, the blessing, ibigay mo sa Diyos. You help the church, you do what is faithfulness in serving the Lord. Hindi natin mabayaran ang ating hininga at buhay sa Diyos. Manalangin kayo lahat, mga minamahal. Kayo mga kapatira na kaluhod na, kausapin nyo ng Diyos. Manalangin kayo sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, anong maibigay ko sa iyo? Anong maibalos ko sa iyo, Lord? Sa grabing pagpapala at biyaya binigay mo sa buhay ko. It's time for us to do this and awake. We need more blessing, cooperation, and unity in our church. The Lord need your financial blessing to support the church. Gawin mo, Lord, anong magawa ko para sa iyo? Anong maitulong ko sa iyo, Lord? Sabihin mo ngayon, nakikita ng Diyos yan. Kay sobra na, Lord, ang binigay mo sa akin, anong may ganti ko sa iyo maibalos? Siyempre, tulungan natin ang church. Simpleng promises, simpleng vow, simpleng pledges sa ating mahal na Panginoon. From your heart, from your genuine heart, ipakita mo sa ating mahal na Panginoon. Manalangin kayo, kausapin ang Diyos. Talk to others, Jesus. Habang ginapadawat po ang ating bisita. Ibayaw kamot nyo, sister. Sabat ka mo sa kong pangamuyo. Ipiyong ang mata. Kamu diya nga nakaluhod niya kay sunan, mga muyo na kamo sa Diyos. Istoryahan nyo ng Panginoon. Unsa may ato, maibahatag, maibalo sa Diyos. Made your promises to God. Make your vow to God. Make your pledges to God. Unsa ang akong maibalos sa Diyos. Sabat ka mo nga duwa sa aking panalangin. Lito ka nyo ni sister. Sulti nyo, amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Gining Jesus, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat kong pagkakasala, pagkakamali. Tinatanggap ko po ikaw na aking tagapagligtas. Diyos o hari sa aking buhay. Sunod po ngalan ko sa langit, ligtas mo ako. So, dalangin mo na, Pastor, in Jesus' name. Salamat sa kaluluwa, lumapit sa iyo, Lord. Ako dalangin, patawarin mo sila sa langit, pagpalain mo sila sa patuloy maglingkod sa iyo. Magmilagro ka sa buhay nila, Lord. Ikaw ang Diyos, milagro sa Panginoon. Sa ulat na mga Pastor, sa pangalan ni Jesus. Amen. Singgit talaga. Ngayon, manalangin na tayo lahat. Kausapin mo ang Diyos. At kinakausap ka rin ng Panginoon. What is our promises? What is our vow? Like this to God. Kaya sobra-sobra ng pagpapala natin tanggap sa Panginoon. So, ano naman ang ating maibalos sa Panginoon? Nangailangan ang iglesia ng tulong. Lahat tayo makinabang nito at tayo ay pagpapalain. Dahil yung tulungan natin hindi tao, ang iglesia ng Diyos. Opo, mahal na Panginoon, sunod na langin namin, beloved parents in the Lord. Nandito kami sa harapan, sumamo. At you heard and you know sa heart, from our genuine heart, changes heart, Lord. You seen and you heard our prayer. Our promises are vowed to the Lord. Please, grant the prayer of thy people, Lord. Pagpalain mo sila sa material, financial, physical, spiritual bagay, Lord. So they can do it what they have vowed and promises to the Lord. Pagpalain mo lahat sila. In all means, Lord, palanginin ng negosyo, ilang trabaho, ilang negosyo, hanap buhay,
Bless them so much, my God. Hallelujah. Lord, patuloy magamit yung gawain. Palangini kami tanas ng mga pastor. Remove the undoubts, unbelief, and doubts, hindrances in our prayer of God right now. In Jesus' name, amen and amen pa sa Lord. Hallelujah. Palapakan natin ang Diyos ng mahal. Ngayon, ipatong ang Panginoon yung ulo, ang isa nakataas, lahat tayo maglihans. With all power, authority, sa ating mag-aramdaman sa balatian. Opo, malapay mo sana pa. Babang kapangyarihan mo sa militahan. So, dalangin ang beloved parents in the Lord, beloved noble pastor, beloved pastor, beloved children. I bind the prop darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out from the children right in the might of Jesus. Bless the children financially, physically, spiritually. Heal the sickness of the problem. Bless them so much. Financially, physically, right now. Heal the sickness of the problem. Remove the vices and poverty, their life. Bless them, business, job, and work, Lord. In Jesus' name, Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Manindog tama na mahal. May 4 na reglamentong kaluwasan. Pasultinan sila. 4 ang reglamento sa kaluwasan. 4. Panginulsol, pagtuo, panginulsol na kamo. Pangtulo, bautismo sa tubig. Ito slob sa tubig inyong lawas na sanina gida. Para pang-4, nabautismo ka muna pasaylo yung sala. Manaog ang Holy Spirit, musulod siya kasing-kasing. Yun ang pinakapatik nyo, silyo. Para pag-abot sa langit, dawaton mo sa Ginoo dito. Yan ang kaluwasan, simple lang. Amen? Sultin nyo lang sila. Palagpagan natin, Diyos mo na mahal. So, mulukso kita. Naglukso na ba kita? Sige, bayaw ka mo. Lukso kita, tulog ka beses. Sige. Hello, Lord! Hello, Lord! Hello, Lord! Amen. Salamat sa ating mahal Panginoon. So, maminamahal, mamaya, may practice ang ating mga choir. Maminamahal, after